We brought you in today kasi there were several statements made by the VP in her press conference last week, midweek. Nag-press con siya, and she spoke at length about confidential funds, about why her office needed the money, and why she does not want to answer Congress's questions. So I figured kasi, of course, we go back to yung 2015 joint circular ng COA, DBM, DILG, PNP, and so on down the line, which sets the regulations for confidential funds. That's why we brought you in. Can you give us clarity here? Kasi for example, in her press conference, sabi ni VP Duterte, Sara Duterte, she is not answering the questions of Congress because they have no authority to ask confidential questions. Wala raw otoridad ng Kongreso to ask questions about confidential funds. In particular daw, kasi sabi niya, I have not answered questions about confidential funds with Congress because it pertains to national security and the lives of people in intelligence operations. So she says, I will not explain or give an explanation because it will entail explaining intelligence operations which will compromise the officers who do intel ops. In other words, sinara niya ang pintuan doon sa anumang pagpapaliwanag doon sa paggastos ng CF niya. Dagdagan ko lang yung tanong ni Ed, Heidi, dahil may mga ilang pang specific na binanggit eh. Ang sabi niya, baka yung binigay na listahan ng COA sa Congress ay iba doon sa kanilang listahan. Parang medyo weird lang. Di ba sila nagbigay ng listahan sa inyo? Ang sabi niya, there's a stringent chain of evidence that has to be followed. Baka magkaiba raw, no? Tapos, ikalawa, ang sabi niya, maliban dun sa wala raw karapatan na tanungin siya ng COA, no, tungkol dito sa ng Congress, dito sa mga usapin ng COA, COA lang daw ang pwede magtanong sa kanya, ay may binanggit din siya na nakalimutan ko na, mamaya banggitin ko lang. Basta may isa pa siyang binanggit na tungkol dyan. Medyo nakalimutan ko na. Actually, marami ba eh. Pero, senior moment. Pero himay natin kasi baka magkalimutan tayo ng mga tanong. Medyo significant kasi yan eh. Medyo significant yung Ma'am, let's start off with those points that she raised and then move on to others. At the risk of being trolled again, kasi may 4 na set ng troll sa akin. Pero okay lang. Unang-una, galing-galingan ng konti ang sagot. Medyo paghirapan naman. Malaki yung amount involved. Paghirapan. Unang-una, remember dun sa interview ko kay Christian, nabanggit ko na in the first place, hindi nila kailangan sumulat sa COA eh. Kasi under the joint circular, di ba Sir Ronald, nandun na a copy of the accomplishment report must be furnished the Office of the President, the Congress, and the Senate. So pag ibig sabihin, nagbigay ka ng accomplishment report, it follows. Pwede kang tanungin. Tama ba yun? Tama. No? Pangalawa, hindi ba yung Congress meron silang tinatawag nating power of the purse? Kung saan ina-exercise nila ito in aid of, hindi lang legislation, kung hindi oversight. Yes. Doon sa tanungan ng oversight, hindi natin pwedeng isnabin ng Congress. Pero yun na nga, yung ano ka hindi sasagot, magbibigay ka nga ng kopya ng accomplishment. Ako nga, lalaliman ko pa. Ed, Ami, masasabi ko sin Edu eh. Ronald, ang tanong ko, nagbigay ba kayo ng accomplishment report? Di ba? At yun, doon, pwede magtanong, di ba? Tanongin, kasi nagbigay ka ng accomplishment report. It follows, tiwanag mo saan mo ginamit at paano mo ginamit, no? Now, pagdating doon sa claim na sinasabing ito ay national security, etc. Remember, at posibleng magkaiba ang kopya na binigay ng COA vis-a-vis dun sa Congress, ano? Remember, ang kauna nating aanhan dito, di ba yung liquidation, dapat nakalagay doon, nakasama yung tinatawag nating work and financial plan. And then the accomplishment, ano? Doon pa lang sa work and financial plan, doon pa lang sa pag-describe ng program, meron ka ng feel, masasalat mo na yan kung meron ba ditong sensitibong programa. Pag dinalikan natin yon, tandaan mo nung nag-hearing sila, nung ina-explain, di ba nga natatawa ako kasi ang isa doon sa project na pupunduhan nila ay confidence building daw. And you know, ito yung nakakatawa. Pag tinatanong ang tao, ang alam nila, yung confidence building is part of the program na kung saan pwedeng gastusin ang confidential fund, di ba? So sa akin, medyo galing na naman ang konti. Kasi medyo malaki yung amount na nakuha eh. So it follows, paghirapan naman ng konti. Ibig sabihin, ayaw mo sumagot dahil sinasabi mo confidential. Meron tayong parang initial na listahan
on the basis ng tinatawag nating work and financial plan. Mhm. At kung medyo magpapahayag kung saan mo ba ito gagamitin, di ba? At base sa pagtansya natin, kahit sa pagtansya ng Kongreso, wala naman yatang national security na maano. Pangalawa, sabi ko nga, hindi pwedeng sabihin na hindi pwedeng sumagot sa Kongreso. Kasi unang-una, yung joint circular mismo, na siya ang pamantayan, yung pag-set ng accounting and audit rules ay mandato ng COA yan. Hindi pwedeng ibigay sa iba. Naandun naman nakapaliwanag na ang sabi doon, a copy of the accomplishment report must be provided to the Office of the President, Senate, Congress. So it follows. Walang mahirap na math or ano dyan. Na kapag nagbigay ka ng accomplishment report, ano ba to? Bigayan lang? Di ba dapat handa ka rin tumanong? At pangatlo nga, yung sinasabi kong oversight power. Usapang pera ng bayan, pwede kang sumagot. Kung pag-uusapan naman na yung sinasabing, baka iba ang papeles na ibinigay ng Ang tingin ko naman at medyo malinaw, yung papeles na nasa Kongreso, ito ay papeles na galing sa COA. Tama ba ako? Kasi sinabki na. Di ba? Mhm. Sinabki na, Mhm. So, ang ina-assume ko, yung nasa Congress, yun din yung sa COA, Kung sasabihin nila na may iba silang listahan, okay, nasa kanila yan kung may iba silang listahan. Pero ang tanong ko dito is this, di ba nagkaroon ka munang, balikan natin yung tinatawag nating auditor's action, mayroon kang notice of suspension. 60 days, kailangan mong ipakita na mayroon kang papeles. Kaya nga sila nag-submit ng copy ng acknowledgement receipt. In other words, kumbaga ito tayaan na ng baraha. Sabi na oy, teka, isususpend ko to dahil tingin ko hindi tama yung pagbigay ng reward. Dahil tingin ko wala namang medicine as a reward. Dahil tingin ko parang yung rental ninyo ganito, ganon. So, ilabas mo yung baraha mo, so to speak. Hindi ko ginagamit yung technical na term para mas maintindihan. They were given 60 days para itaya mo yung baraha mo. And Wala ako. Meron kang tinatago na kakaiba. Ang puntos ko doon, nag-lapse na yun Nag-mature na into disallowance, Pangatlo, babalikan natin yung tinatawag nating safety nets na iniligay namin doon sa guidelines. Namin, in the sense na bahagi ako nito nung i-issue to noong 2015. Hindi naman tayo nagsasabing tayo lahat. Marami po yan. Binuo po yan ng Interagency Committee. Nakalagay po doon, sa rationale pa lang, inilatag natin ng dahan-dahan ano-ano yung batas na kailangang maging basihan ito. Sinasabi natin doon, yung batas ng DILG, pinagsama-sama to ng batas ng DBM, batas ng COA, na protection of public funds. At pangalawa, yung magdi-disallow nung mapatunayan natin hindi tamang paggamit. So, 2 punto yun. At ang malalim pa doon, nakalagay pa ho doon, naka-reiterate pa, na kailangan ang head of agency, may responsibility siya na mag-introduce, magdagdag ng internal control. Ayan. Kaya para bang ibig sabihin natin na, oo, kinikilala natin na confidential yan, may sensitivity, pero kailangan na andun yung pagpamalasakit sa pera ng bayan. Kaya yung 2 objective na, proteksyonan mo at i-disallow mo kung hindi tama. At nakalagay dito, dinagdagan pa, bilang head of agency, ikaw ngayon ang magpapakilala, mag-a-adapt, mag-i-implement ng tinatawag nating karagdagang measures. Now, para hindi na natin pahirapin pa, baka sabihin, mag-iisip pa ako kung anong controls na yan. Balikan natin yung mga templates na nakapaloob doon para sabihin naman natin na hindi tayo nag-iimbento. Kasi may nagsasabi, invento lang yan ni Mendoza. Balikan natin yung certification, Sir Ronald at Ami pala, at mas matanda ako sa'yo. Ed, balikan natin yung certification nakalagay doon Sinasabi ng disbursing officer. Sinacertify ko na nagamit yan sa confidential na At sinacertify ko na meron akong documentary evidence of documentary payment. And then, documentary evidence of payment. Documentary evidence of payment. And take note, na ikinikip ko sa vault at handa akong ilabas kapag tinimahan. Ayun. Kaya pag sinasabi nilang, alias nga But take note, Sabi alias. Pero may mga pangalang nag-positive doon sa PSA. So, ang ibig sabihin, meron ba kayong ginamit ang alias? Meron namang ilan na hindi ginamit ang alias at ang ginamit ay tunay na pangalan? When is the time na nag-alias kayo? And when is the time na gumamit kayo ng tunay na pangalan? At hindi lang yan. Bahagi ng certification, yung magtatago ka ng tinatawag na journal na andun yung tunay mong listahan. Ito yung sinasabi nating part ng internal control. Ang bottom line dito, wala na po tayong parang mga palusot or wala na tayong
alitan sana, ano, kasi parang sa akin, nadadamay ako dito sa bugbugan ng trolls, ano, binibintangan akong kahati daw ng napagbentahan ng ano, gold reserve. Kailangan pag-usapan natin dito. Padala mo naman kami rito, Heidi, nung kalahati mo. Ayoko nga, ipagpapagawa ko muna ng billboard. Wala ako nun eh. Yan. So parang sa akin, malinaw po ito eh. Ang tanong ng bayan, paano nyo ginastos? Ngayon, kung sinasabi nyo hindi ko sasagutin ng Kongreso, ang tanong ko po, kanino kayo mananagot? Eh di mo ba yung Kongreso ay representative ng ating mga... Totoo ba, Heidi, yung sinabi ni Vice na pag sinabi daw niya, pag nilabas niya yung mga tunay na pangalan, makakasuhan daw siya ng graft and corruption. Dahil confidential nga daw eh. Tapos ilalabas niya. Yun ang sinabi niya last week eh. Makakasuhan daw siya ng graft and corruption pag nirelease niya yung tunay na pangalan. Babalikan natin yung alin sa graft and corruption, alin sa 6713 or RA ano ba ito? 6713 39 6713 ma'am is code of conduct. Yung 6713 or 3019. 11 ba? Ms. Mendoza, may lilinawin lang ako are you saying na pwedeng gumamit ng alias sa pagdi-disburse ng confidential funds? Kasi yun ang sinasabi, if you will declare na eto kailangan gamitin namin. Kasi sa national security, I guess I can understand na baka nga kailanganin yun, ano? Pero pinapayagan ba yun actually talaga? Pwede kang gumamit ng alias. Pwede gumamit ng alias. Pero sabi ko nga, ang basis of the certification, ano nakalagay doon? Na kung ikaw ay mahingan ng pagkakataong katulad nito, di ba, upon demand, ilalabas mo ngayon yung iyong journal na kung saan naandun tunay na pangalan ng Kasi di ba, usapang taong bayan ito eh. Sabi nga natin, aside dun sa responsibilidad mo bilang head of office, na meron kang katungkulang mag-adapt ng measure. Hindi naman pwede hindi yan pwede AMI or ED na sasabihin na lang natin alias yun na yun. Hindi pwede kasi nagkakaroon ng demand eh. Kailangan ilabas mo ngayon yung control measure mo. Paano mo ngayon? So required po yan? Pero hindi disclosure sa COA lang. Kung sakasakali, sino pwede magtanong? Kasi it's a confidential in nature. Pwede ngang manganib yung buhay. No, if it's a national security issue, pwede ngang magka-problema. So, kanino dapat i-disclose? Halimbawa ako, gagamit ako ng alias doon sa yung resibo nga. Tapos, kanino ko dapat i-disclose kung sino yun? Kung tanungin man ako, sinong may karapatan na magtanong kung sino tong taon to? At saka dagdag doon, Heidi, dagdag doon yung sinabi kasi ni Vice President na yung kanilang national security issues ay link sa anti-poverty. Yun yung medyo nahihirapan akong idikit. Yung anti-poverty ay nakalink sa national security ng DepEd. No? So. Yun nga, oo. Una muna, may proseso yan, Ami. Una, yes. Nakapaloob yan sa DND circular. Hindi ko lang alam kung ano. Ang kailangan dyan, kailangan mo nang i-desensitize. Dahil ang sinasabi natin, okay, it is in the name of national security. Pero 2021, 2022 ito. Di ba? So ang unang tanungan natin dito ay, ongoing operation ba ito? Kung ongoing operation, posible. Pero hindi naman sinasabi kung ongoing operation, yun na yun. Ang ibig sabihin may proseso ito. Una, i-declare ng yung tinatawag nga natin i-desensitize. Hindi ito dinidisclose sa Commission on Audit. Kasi nga parang on the part of the auditors, hindi naman namin kailangang malaman kung sino. Pero kailangan naming malaman yung mga proseso, kung nasunod. Kailangan naming malaman yung tinatawag nating paano ang process ng pagbigay, paano ang compliance. Kung kaya nga nagkaganito, sabi nila, national security ito, nakatali sa poverty. Babalik ta rin ko, national security na rin yung usapan natin ngayon. Tama ba? Kasi ang laki ng perang nawala o nawawala, hindi maipaliwanag. Kaya in the interest of national security, kailangan nating pag-usapan ito, diba? Yun ang tanong ko. So ano yung proseso? Kasi pag hindi at panay ang iwas, panay ang sagot na hindi ko kailangan sagutin, mabubuo lalo yung paghihinala na sa iba napunta. So ang puntos ko, the only way na makiklear ito, come on, confront the issue, diba? Confront the issue. Paano? Hindi mo kailangan i-disclose yung national security. Liwanatin mo lang, ano yung program na pinunduhan ito? O sinasabi niyang
national anti-poverty whatever, at ito ay related sa ano, parang hindi pa rin sapat di ba? Paano natin mai-tie up yung national security na kadugtong doon sa national anti-poverty, ano? Pangatlo, dumating tayo doon sa extent na napakataas ng doubt o ng risk, di ba? Katulad ng mga tinatawag nating in 11 days mo na ubos. Magkaiba yung mga dates, hindi nagsaswak, ano? Iisa ang pirma, iisa ang pangalan, magkaiba ang pirma. Ito yung tinatawag natin sa patterns of expenditure. Kapag tinignan natin, napakalaki nung pagdududa. At ang kailangan na ano dito, kung malaki ang pagdududa sa perang allegedly ay ginastos para sa national security, ang tanong ko dyan, hindi ba national security issue din na dapat sagutin ito? Ay, isang issue pa yan, Heidi. Paano nung tinanong yung disbursing officer ng Office of the Vice President? Ang sabi niya, may totoong tao na piatos, no, na tiga Davao, no? Kaya parang meron ba talagang totoong tao o hindi? Si piatos daw ay totoong tao. Kaya nga chinek sa NSO kung may mga ganyan ba talagang mga pangalan, no? Ikalawa ay bakit ngayon lang nila ginamit yung argumento na yan? Nung unang lumabas yan, no, ay hindi naman nila, parang afterthought no? Kaya yun lang yung nakikita ko medyo may sabit ng kaunti, no? Yung inamin na may taong piatos na tiga Davao, tapos ngayon ay sinasabi code name lang yon, no? Hindi lang yon, yung katulad nga nung sinabi ng ibang congressman, na sabi nila mayroong mga pangalan na na-validate ng PSA, and in which case hindi sila alias. So, ang tanong natin, when is the time? Alin doon sa mga ang alias? Alin sa ang hindi? Tapos lalo na nga yan na sinabing, hindi itong si Piatos, hindi naman alias yan, real yan. So which is which? Pangapat, di ba yung sinasabi natin na ang dami-dami nating red flags, nung mismong kakaroon ng hearing, di ba inamin ng disbursing officer? She went against her certification, remember? And under oath ito. At yung certification na yun, pinirmahan din ng VP as head of office, remember? Ang sabi nung hindi ko nga ako kilala, hindi ko alam kasi ibinigay ko lang, di ba? So in other words, this goes contrary doon sa certification niya. Na sinacertify ko na alam ko kung paano ginamit at saan ginamit ito. So, ang tanong ko dito, parang yun, bibiruin natin, ilagay natin sa usapang ordinaryo lang. Ronald, kung nagsususpecha ang iyong may bahay na mukhang may ginagawa kang kakaiba. Bakit ako yung... Hanap yan. Likely suspect Ba't ako yung nag-example? Ay, mga red flags na yan. Oy, Ronald, bakit ganito? 11 days nilang ginastos yung gano'n. Aba, teka. Bakit ganyan amoy mo? Kanina binigay yan. Sasabihin ni Ronald, hindi si kumpare yan. Ba't ganitong pangalan? Hindi, alias lang yan. In other words, the more na naggagawa ka ng kadahilanan, lalo ka lumalalim. So anong i-advise ng asawa mo? Pwede ba, Ronald, magsasabi ka na lang ng totoo? And that umamin ka naman. Ma'am, let me ask you in particular dun sa where she supposedly spent the money on. Kasi in her press con, I think it was Wednesday last week, itong sabi niya we want to target the areas where we put our projects so we achieve peace and order and security. We do not want our projects put in areas where it is not needed for poverty alleviation, so we want to prioritize the areas. And the only way to do that is to use confidential funds to buy information. So where are the target areas we need that so that our projects will serve these areas? That is why we need the confidential funds. Does that square with the purpose, the stated purpose of confidential funds in the joint circular? Kasi parang, I remember, it was mostly surveillance activities and rewards. Gusto ko na sana mag-volunteer, baka pwedeng ako na lang bayaran nila bilang konsultan kasi nasasaktan ako sa mga sagot nila. Hindi pumapasa di ba? Tama-tama, kailangan ko ng campaign funds Baka pwedeng ko ng konsulta. Una, ito. Pag sinabi nilang kailangan nila yung confidence, we need to buy information para malaman kung saan yung walang security, for poverty, Ang tanong ko, hindi ho ba trabaho ng National Security Advisor yan? Hindi ho ba pwedeng humingi ang Vice Presidente, ang Office ng Vice Presidente? Isang tawag lang yan Hindi ho ba pwede ho bang tumawag ka at sabihin mong, oy, Mr. National Security Advisor, can you give me a profile? Kumbaga, di ba Ronald, madalas nang gagawa tayo ng NATSIP or National Situationer, di ba? Madalas yan.
hindi ka ba pwedeng tumawag sa tinatawag nating National Security Advisor? Sila yung National Security Advisor natin ngayon? Sorry, hindi ko na masyadong kilala, hindi ko na nasubaybayan. Tawag ka, via confidential lang. Si Anyo. Yan. Okay. General Anyo. Ang sigurado ko lang, Heidi, nung panahon ni Brother Armin, walang ganyang klaseng problema. Ito pang sabi ni VP, we move faster if we are allowed to buy information and target our projects in certain schools or barangays or municipalities. We move faster if we can target our projects. Meron tayong separate na peace and order fund, ang mga LGU. Meron tayong structure na nakahanda dyan, no? So let's talk about structure, let's talk about legal and regulatory framework na nakapaloob dyan. Unang, when you talk of national security, merong mga taong binigyan ng function na yan para ano. And kasama yan sa briefing ng presidente at vice-presidente. Kung halimbawang walang briefing, pwede kang humingi ng tinatawag nating confidential information. Diba? Isa yun. Pangatlo, meron tayong tinatawag na Peace and Order Councils, no? POC. At meron din tayong tinatawag na Peace and Order Fund ng mga LGU. Aba, ikaw ang vice-presidente. Hindi ba pwede mong tawagan ng DILG at sabihin mo sa DILG, wag na yung national security, ano? Himay-himayin natin kung ano-ano yung pwedeng venue. Tawagan mo ngayon, natawagan mo na si National Security. Sabi ni National Security, Madam Vice President, ipapadala ko sa inyo. Ngayon, gusto mo ngayong mag-validate. Sige, tawagan mo naman si DILG. Sabihin mo sa DILG, oops, base sa report niyo at sa inyong monitoring, using the Peace and Order Fund, ano? Mga POC councils ninyo, ano ba ang mga tinatawag nating internally generated information? Well, sorry Heidi, sisingit lang ako. Naalala ko lang kasi. Dahil nung panahon na nasa gobyerno ako, yung National Security Advisor namin, si General Garcia, ang kanyang intelligence fund ay 10 million sa isang taon. NSA yun, National Security Advisor. Bakit? Dahil nagko-coordinate naman siya dun sa mga gumagawa ng intelligence work. Hindi naman siya yung kinakailangan gumawa nun. Halimbawa, yung opisina ko, no, Office of the Political Advisor, Political Affairs. Ang trabaho namin, special concerns. Anything and everything na gustong ipagawa ng presidente. Pero wala kaming intelligence fund. No? Kahit ang dami naming pwedeng gawin na hinihingi ng presidente. Halimbawa, peace talks. Peace talks with the communist insurgency, nalagay sa amin. Pero wala kaming intelligence fund. Ang sinasabi ko lang, tama yung sinasabi mo, may mga departamento, ahensya na talagang yan ang trabaho. We don't have to reinvent the wheel. Dahil hindi naman namin linya yan eh. No? Halimbawa, trabaho ko, political intelligence. Pero wala akong intelligence fund. No? Yun lang sinasabi ko. Lalo na siguro yung DepEd. No? At may biro no? Di ba? Sinasabi nilang, ay kailangan ng intelligence pa ng DepEd kasi meron na ngayong mga nagtutulag ng droga sa mga kabataan. Ang tanong ko, kayo ba ang gagawa niyan? Di ba ipapagawa niyo rin sa PIDEA? Eh bakit hindi nalang ibigay yung Intel Fund sa PIDEA? Di ba? Eh lalo lumabas dun sa discussion sa Congress, di ba? Na nagbigay ng certification sa kanila yung isang ng AFP. Pero inamin din na wala silang natanggap na pera. Ito ang pinipilit nating iwasan at ingatan. At sabi natin, hindi, responsibilidad niya yon. Kung sasabihin niyang wala siyang responsibilidad sa Kongreso, ang tanong ko, kanino ang responsibilidad niya? Sa mamamayan. Sino ang representative ng mamamayan? Yung Kongreso, di ba? At ang tanong ko, ang responsibilidad lang niya, una, bilang Vice Presidente, Head of Office, yung responsibilidad yung pagmalasakitan ang pera ng bayan. Una, pagmalasakitan, maglagay ka ng pamamaraan na wag masayang yan. Eh kung halimbawa, gusto mong malaman yung local government na may security issue, bibili ka ba ng information or magmamalasakit ka at gagamitin mo yung existing structure and framework? Aba, ay may national security pala. Ay meron palang DILG. Ay meron palang political ano. At saka siyempre marami ka rin namang bulong brigade. Ang trabaho nitong brigade mo ay mangalap din ng ebidensya. Yan naman ang intelligence, di ba? Both the soft and the hard information. In other words, ano? So, sa tingin ko, palso yung galing-galingan ng konti yung mga dahilan. Baka gustong maghanap ng magaling na advisor. Pero Ms. Mendoza, wala bang batas na gano'n? Yung particular security agencies na mandating them to be at least the lead agency sa intelligence gathering para mapigilan yung ibang mga offices
na mag-conduct ng sarili nilang intelligence. Wala pang ganong specifically na sinasabi, kayo hindi kayo pwedeng mag-intelligence gathering dahil trabaho namin yan at pag may kailangan kayo, sa amin kayo humingi. Do we have laws like that? O wala. Kaya ngayon, anything goes, parang anything goes ngayon. Hindi. Ang maliho dito, ginamit nila yung fourth na ng joint circular eh. Kasi nakalagay sa joint circular. Uulitin natin, ang confidential funds ay surveillance operation ng civilian agencies. So nakalagay doon, noong una, yung surveillance ng mga agency na identified with malinaw sa mandato. BIR, kailangan talaga yan. PCSO, kailangan yan. Tapos pangalawa, meron dong halimbawa, nag-exercise on the basis of their programs. At naka-enumerate doon, halimbawa, out of a national security plan, nabubuuin ng National Security Council, meron niyang tinatawag na pagbaba nito, pag-cascade nito sa baba, merong kailangang sasalo. So yun, naka-identify din. But there's a rider na, ito pang-apat, na sinabi doon, anything, any office identified in the GAA. Doon tayo nagkamali. Doon nila ginamit yan. Kasi nga, pagdating na abusado ang at kampi-kampi sila, ipinasok nila doon. Kaya kung matitingnan natin, 2022 pa lang, nag-iingay na tayo, di ba? Na napakalayo ng mandato nila para magkaroon ng confidential funds. Kung makikita naman ninyo, ginustify naman sa level ng Congress. At ginustify din ng Executive Secretary. In fact, sinabi niya na, hindi, nag-transfer na kami. Tinransferan pa nila. So, what we are seeing today is a consequence of what we have been raising years ago. That there should be no release of confidential funds to offices such as the Department of Education because we can hardly connect the mandate of the Department of Education directly to the purpose of surveillance operation, which is the subject of the confidential funds, diba? In other words, kung kaya mo naman palang kunin na ang pagtatrabahuhin mo rin ay iba na may expertise doon, bakit hindi na lang doon ibigay? Ang biro ko nga sa trolls, Ronald, okay sa akin alit. Dapat nga kung nasa AFP kayo, nasa security, kayo, magpasalamat kayo. Kayo ang dapat unang mag-protect nito kasi kayo ang nawawalan ng bala, kayo ang nawawalan ng tamang information. Kung 10 million na ang budget ng national security, Diyos ko, sa laki ng mga ng national security issues ngayon, talagang mani yan, di ba? So, kailangan natin talaga ng masusing na piliin natin kung sino dapat ang pagbibigyan. At ito naman ang hamon ko din sa OVP, para wala tayong away. Magpaliwanag ng sabi natin ay tatawid sa tinatawag nating prudence of a good father of a family. Yan po ang tamang tayo ng parati. Ma'am, maraming salamat. Salamat, Former Heidi. COA Commissioner Heidi Mendoza.